Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang numero 151 sa atin pong mga imnaryo. O taong natutulog ay gumising, ang puso mo nga'yo'y pukawin, ang katwiran ni Jesus ay hanapin, nang wag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ang salang nakapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuin. Kay Kristo Jesus tayo'y magkaisa, sumunod sa kanyang anyaya. Ang lahat ng ating mga balisa aalihuin niya tuwin na halina o tao ng Diyos ay sumunod at tigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ang salang nakabipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon at salubungin bayang ng tamuhin. Tawag niya'y huwag mag-aalinlangan, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang. Halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, salang nakakapipigil. Ibisin mo at lisanin, halina ngayon
at salubungin bayang banal ng tamohin. Patuloy po nating papurihan, sambahin, luwalhatiin at awitan ang banal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 51 sa ating mga imno ang susunod po nating aawitin. Buhay ay nagigiyagis sa lahat ng araw, lumiligalit, papagtagpuin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalahin, pagpapalad biyay alalahanin. Kundi mo makaya na bibigatan sa tindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang, kalungkutan mo'y dagling mapaharam. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalahin, pagpapalad biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nasusuklam, itinakwil ka't kinapopohotan, Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalahin, pagpapalad biyaya
ay alalahanin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, nasadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Amang sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, naawa na habag. Tinawag mo po ang aming mga minamahal na ama at aming ina, pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas at ng kanilang buong buhay hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoong Jesus, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat. Una po dito sa iyong munti, maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Gayon din po sa bawat tahanan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, sa iyo pong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Gayon din po sa bawat tirahan ng amin pong mga kaibigan na araw-araw po dinaragdagan mo sa bilang, tinatawag mo rin po sila at ibinibilang sa iyong banal na kawan, mula po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon, damahin mo po sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, ang amin pong tao sa puso na mga pagpapasalamat. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, maraming salamat po sa iyo. Wala ka pong binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Nilipos mo po kami ng kagalingan at mga kalakasan sa bawat araw na nagdaraan sa aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinagbubuksan mo rin kaming lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas mo, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit po sa lahat, Amang Banal, maraming salamat. Pinagtitiisan mo kami at pinagtitiyagaan. Patuloy mo po kaming pinakakain, pinaiinom, tinuturuan at inaaralan ng iyong mga banal na mga salita sa iyo pong banal na mga kasulatan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Gayon din, patungkol sa aming mga kabiyak ng puso, sa aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Maraming salamat, Panginoon, maging mga kaibigan po namin, kung paanong kami po iningatan mo, pinagpala mo, dito po sa malayong dako ng Los Angeles, California. Gayon ang aming sinampalatayanan, wala pong saway, iningatan mo rin po sila, pinagpala, pinalakas, pinagaling,
sa mga araw, mga oras at mga sandali na pinalilipas mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, sa banal po na araw ng Huwebes ng gabing ito, kung kami po ay nagkulang, nagkasala laban sa iyo, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami aralan. Nalalaman naming hindi mo pinakikinggan ang mga pananalangin, hindi mo tinatanggap ang mga pagsamba ng mga taong nabahira ng mga sari-saring kalikuan, alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, sa iyong banal na iglesyang binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo po sanang iparating sa amin kung ano po ang iyong mga banal na kalooban sa langit. Ito po nawa ang maghari sa amin, higit na nga ang mga aralin na ibig mo pong aming mapakinggan at mapag-aralan. Kasangkapanin mo lamang, Panginoon, ang iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, ituro mo po sana sa kanya ang lahat ng iyong mga katwiran, at kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, magsisampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo. Bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan, tumubo sa kaibuturan ng aming mga puso. Ito po ang magsilbing ilawan sa landas na aming tinatahak dito po sa madilim na sanglibutan. Bigyan mo nawa kaming lahat ng banal na takot sa iyo at sa iyong banal na ebanghelyo, at tulungan mong wala kaming magampanan, maisa puso't maisa isipan, kung hindi ang iyong kagilagilalas na katotohanan po lamang. Sa ikalawang pagparito mo nawa, tulungan mong kaming lahat, Ama, makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, ingatan mo po kami, Panginoon, habang kami nagsisipakinig. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga tinataglay na karamdaman. Lalo na nga po ang sa amin patuloy nang nagsisitanda, nanghihina, at nalalaman naming malapit na rin kami sa aming mga pagtulog, sa amin mga higaan o sa aming mga libingan. Gayon man kami po ay nakikiusap, dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw, kagaling at kalakasan. Una na nga po ang iyong hamak ng lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, at ang kanya pong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na nga po si kapatid na Mercedita Heine, gayon din po si kapatid na Expectacion Valencia, si kapatid na Mirna, ang marami po naming mga kaibigan at ang kani-kanilang mga sariling sangbahayan. Ingatan mo rin po at pagpalain, Amang Banal, at ang marami pang mga mahal namin sa buhay na ang kani-kanilang pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. At kami po ay sumasamo, Panginoon, na kung daragdagan mo pa ang aming mga hiram na buhay, nakikiusap kaming gabayan mo lamang kami sa araw-araw. Kami po'y patuloy na makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan at walang kapaimbabawan hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga dito po sa magulong sanglibutan. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo namin, ipinapakiusap, iyo po nawang ibasbas, iyo pong ibendisyon sa amin pong lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus, ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, una na nga po,
Charity begins at home. Tawagin na po natin ang ating mga kabiyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at sama-sama po nating pakinggan at pag-aralan ang bawat salita na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Mateo sa kanyang kapitulo 15 at versikulo 8. Una ko pong babasahin sa Bibliang King James Version sa pinanggalingan po ng Bibliang Tagalog. These people draw it nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Sa Tagalog po, ang bayang ito, pag binabanggit po yung bayan, ito po ay mga tao. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Nalalaman po natin, dito po ang nagsasalita ay ang Panginoong Diyos. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Sapagkat wala po namang tao na hindi nakakakilala sa Diyos. At ang lahat ng tao, meron pong kani-kanilang mga Diyos. At kahit na po yung mga taong nagsasabing sila ay mga ateista at walang mga Diyos, sa paniwalaan po ninyo ako at hindi, kapag ang mga taong iyan naghihingalo, nakakaramdam ng sakit, ng hapis, wala pong tinatawagan yan kundi ang Panginoon ko, Diyos ko. Ngunit, dito sa ating paksa, meron palang mga tao, kilala ang Diyos, iginagalang ang Diyos, tumatawag sa Diyos, pero yung kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Kaya nga ito'y ibinangon ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa mga huling araw na. At gaya po ng isinasaad ng Biblia, wala pong tao na ibig ng Diyos na kanyang itapon sa impyerno sa kanyang ikalawang pagparito. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ibig po ng Diyos tayong lahat ay mga ligtas. Para atin pong matutuhan at maliwanagan kung ano nga po ang aral na ibig ituro nitong Mateo Kapitulo 15, versikulo 8, ang bayang ito o ang mga taong ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Pinupuri, sinasamba ng kanilang mga labi, ng kanilang mga bibig. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Kinakantahan pa ng mga tao. Pero ang isang malungkot na katotohanan, ang kanila namang mga puso ay malayo sa Diyos na kanilang sinasamba. Bakit nga kaya? Una po nating itanong, sino po baga ang dito ay literal na nangungusap? Na tila baga, yung nagsasalita ay naghihinanakit? Mateo Kapitulo 15, versikulo 1. Nang magkagayon, nagsilapit sila kay Jesus na mula sa Jerusalem, ang mga Pariseo, ang mga eskribas na nagsisipag sabi. Putulin ko po muna, ibig ko po na bigyan munang munting pagpapaliwanag. Ang nagsasalita po rito ang ating Panginoong Hesukristo. Siya nga po ay dinarayo
ng mga Pariseo at mga eskribas na nanggaling pa sa Jerusalem. At upang maliwanagan po natin, malimit kong mabanggit sa inyo, kapag binabanggit po yung salitang Pariseo, ito po ay mga tao na mananampalataya. Ito po ay kumikilala na mayroong Diyos at mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Yan po ang mga Pariseo. Ayon po sa banal na kasulatan. At kung ano naman ang tinutukoy ng mga eskribas, yung salitang eskribas po, nanggaling po sa salitang Ingles na scribes or secretary. Sila po ang tagasulat. At ibig ko po na ating maunawaan, kaya nga meron tayong Biblia, magmula Genesis hanggang sa tinatawag na Apokalipsis, sa bansa po ng Israel na siyang pinakabayan ng Diyos, pinakatampok magmula matandang tipan hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ang banal na kasulatan po itinatampok ang kanyang sariling bayan o ang bansa ng Israel. At sapul pa po ng una, meron pong mga eskribas. Wala pong ginagawa ang mga eskribas kung hindi isulat yung mga sinasabi, una ng Diyos, ikalawa na nga po, ng mga itinatayo ng Diyos na kanyang mga sugo na tinawag niya ng mukhaan. Ngayon, ano po ang naganap na sumunod? 15:2. Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Ito po, Mateo 15:1 at Mateo 15:2. Ang nagsasalita po ang ating Panginoong Jesucristo. Lumapit po sa kanya ang mga Pariseo at mga eskribas. Tinanong po siya, bakit ka nagsisilabag, sumusuay sa salit-saling sabi ng matatanda ang iyong mga alagad? Dahil po sa tagpong ito, yung mga alagad, yung 12 apostol, basta na lang kumuha ng tinapay, kinain, at nung mga panahong niyon, meron po silang tinatawag na mga kautusan na yung po naman utos at aral din naman ng Diyos ng panahon ni Moses sa bansa ng Israel, na ang bawat tao ay magsisipaghugas ng tinatawag na kanilang kamay bago humipo ng tinapay. Hindi naman po nagkakamali yung mga Pariseo. Kaya nga napuna nila at kanilang tinanong ang Panginoon, bakit ang iyong mga alagad nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. At sa madalit sabi, sinagot din naman sila ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, bakit naman kayo sumusuway sa utos ng Diyos nang dahil sa mga salit-saling sabi ninyo? Dito ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. At nalalaman po naman natin, mga iginagalang na tagapakinig, sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, yung Panginoong Hesukristo, siya rin po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Siya rin po ang nagbigay ng 2 tapyas na bato sa mga Israelita. Siya rin po ang nagsipag-utos, ang nag-utos sa kanyang mga bayan na Israel noong unang panahon, na sila po maghuhugas ng kamay, na sila po mangingili ng araw ng Sabat, na sila po ay wika nga wag kakain ng baboy. Ngunit, nang magkatawan tao na nga po ang ating Panginoong Jesucristo, yung pong 2 tapyas na bato
At yung mga kautusan pa ng mga naghali-haliling mga propeta pagkatapos ni Moses, yaon pong mga kautusan na yon, nauwi na lamang po sa dalawang kautusan. Iibigin natin ang Diyos buong puso, buong lakas, buong buhay, buong pag-iisip natin, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang masama sa atin, wag nating gagawin. Sa dalawang utos na ito, mga kapatid, makinig kayo. Ang mga kautusan, ang dalawang tapyas na bato, pati ang pangingili ng araw ng Sabat, pati ang pagbabawal ng pagkain ng baboy, at ang iba't ibang mga kautusan, pati ang paghuhugas ng kamay bago kumain, nauwi na po yan sa dalawang utos na lamang. Kaya po, sinagot sila ng Panginoon. Bakit hindi mo inuutusan ang iyong mga alagad na maghugas ng kamay? Gaya ng ipinag-uutos ng aming mga magulang, ang sagot ng Panginoon. Makinig tayo, bakit naman sinusuway ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling mga sabi at mga kaugalian? Sa mga tuwid, yung matandang tipan, yun ay talagang utos ng Diyos nung araw sa kapanahunan ng bansa ng Israel. Ngunit nang magkatawan tao na nga po ang Panginoong Jesucristo, meron na nga pong bagong tipan. At dito nga po pumapasok ang ating pag-aaral, atin pong pag-aaralan kung bakit ang mga salit-saling sabi na sinusunod pa rin ng mga tao, tulad na nga po ng mga Sabadista, ng mga kung ano-anong relihiyon, na nasasalig pa rin sa mga pangingili ng araw ng Sabat, hindi pa rin kumakain ng baboy, ipinagbabawal pa rin ang sari-saring mga kautusan sa laman, yung pong mga bagay na yon ay binago na. Hindi, lalo pong pinagtibay. Lalo pong wika nga binigyan ng pagpapahalaga ng Panginoong Jesucristo. Siya rin ang nagsabi, hindi ako naparito para sirain ang mga kautusan, kung hindi upang aking papagtibayin. Datapot ang ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ang ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo, pinupuri ako, niluluwalhati ako ng kanilang mga labi, ng kanilang mga bibig. Ngunit, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ano nga po baga? Ang dahilan at ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po baga ayon mismo sa Panginoong Hesus, ito ay ibinangon upang ating pag-aralan ngayong Huwebes ng gabi? Balikan natin ang Mateo Kapitulo 15, versikulo 3. At siya ay sumagot sa kanila na sinasabi, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sa mga tuwid, ang pagsunod sa salit-saling sabi, totoo yun Yun ay utos din ng Panginoon Diyos. Yung mangingilin ka ng araw ng Sabat, huwag kang kakain ng baboy, maghuhugas ka ng kamay bago kumain. Yun ay salita ng Diyos ng araw. Dadapot ng magkatawan tao na ang Panginoong Jesucristo. Ito po ay salit-saling sabi na lamang. Sa makatwid, kung salit-saling sabi, ito po ay mga utos at mga aral na ng mga tao. Ang pagsunod sa salit-saling sabi, ito pala ay paglabag na sa mga kautusan ng Diyos. Para wag tayong lubos na maguluhan, buksan natin, sino po baga ang ating katanungan? Sino po baga ayon sa Biblia? Ang isang magandang halimbawa na napasulat sa Biblia, tandaan ninyo, ito po ay napasulat sa Biblia. Katunayan ito, pruweba, na kahit na po salit-saling sabi ng mga ninuno o mga mahal nating mga magulang, na kanila ring minana rin ang ating mga magulang.
ay hindi na po dapat pang panaligan sapagkat ang mga yaon ay lumalabag na sa mga kautusan ng Diyos. Meron ba tayong makikita sa banal na kasulatan na yung sinusunod naman niya, minana niya sa kanyang mga magulang na mga Israelita rin naman na buong pananalig sinunod ang 2 tapyas na bato. Huwag kang wika nga gagawa ng anumang larawan, ng nasa langit, nasa lupa. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Yung po totoo, yun yung mga salita rin ng Diyos. At iyong ipangingili ng araw ng Sabat. 6 na araw gagawa ka, pero sa 7 araw, huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi nagaganap ang 7 araw, pagkat araw ng pamamahinga ng Diyos. Sino ang magandang halimbawa na talagang taimtim sa kanilang kaluluwa ang pagsunod sa mga kautusan ni Moses at ng mga propeta? Buksan natin ang Galatias. Sa kanya pong Kapitulo 1, versikulo 12, ito po ang sinasabi. Ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Sino po dito ang nagsasalita? Ito po si Pablo. Si Apostol Pablo na nung araw na hindi pa siya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi pa siya tinawag para isugo. Tinawag siya ng mukhaan at isinugo sa kahintilan, kaya nga tinatawag na light to the Gentile nation. Ako ika'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. I am a leader from the Jewish religion. Pag binabanggit po yung relihiyon ng mga Hudyo, yan po ang mga panatiko na nangingilin sa araw ng Sabat. Yan po ang hindi kumakain ng karne o ng baboy. Yan po ang talagang hindi sumasala sa pagbibigay ng ikapo. Ako ika'y leader, nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking kasinggulang na aking mga kababayan. Alam natin, si Pablo ay nanggaling po sa angkan ng mga Benjaminita. Siya po ay isang Israelita. Palibhasa, totoong masikap ako. Eto na po. Sino ang magandang halimbawa? Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Eto po. Nang isulat po ito ni Apostol Pablo, ganap na siyang isang apostol, tinawag ng mukhaan, isinugo sa kahintilan, at dito po, nakapagtayo siya ng iglesia ng Diyos sa Galatias. At kanyang ikinukwento ang kanyang naging buhay nang siya ay isang sabadista pa, o isang nasa relihiyon pa ng mga Hudyo. Dahil sa minana niyang salit-saling sabi sa mga magulang, mga kapatid, naging leader siya. Ano ba yung ibinunga sa kanya, sa kanyang pagmamalasakit na masunod yung minana niyang salit-saling sabi? Minana niya sa nanay niya at tatay niya na mga Hudyo o mga Israelita, at minana rin ng tatay at nanay niya sa kanyang mga lolo, lola. Minana ng lolo at lola sa mga lelong, lelang, ingkong, kaingkong-ingkungan. Dahil nga magmula kay Moses yung mga utos ng Diyos hindi dapat sisirain, talagang sinunod. Maging ni Apostol Pablo, ano ay binunga sa kanyang kapanatikuhan? Galatias 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, sabadista. At yung mga Hudyo na yan, hindi kumikilala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawan tao. Sila nga po ang sumigaw kay Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Ako nangunguna, I am a leader. Ano ang ibinunga sa kanya? Nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo.
kung paanong aking inuusig na malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Napakaliwanag po. Dahil nga sa pagsunod niya sa mga kautusan na noong panahon niya, yung mga unang utos pala sa Matandang Tipan, salit-saling sabi na lamang, bagaman yun totoong utos ng Diyos, pero hindi pa nga nalalaman ni Apostol Pablo nang tawagin siya sa daang Damasco, dala-dala niya ang tinatawag na mga bihag na mga iglesia ng Diyos. Meron siyang mandamiento de arresto. Hindi ko nababasahin para wag tayong masyadong humaba. Basahin na lamang ninyo. Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 22 at versikulo 4. Nalalaman ninyo, aking pinag-usig, nililipol, pinapasok sa bahay-bahay ang mga iglesia ng Diyos at ako'y may mga katunayan at katibayan. At sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 1, sa kanyang harapan, nagbigay siya ng pahintulot sa mga Hudyo, pukulin ng bato si Esteban. Gawa 8:1. Basahin ninyo mga kapatid, mag-aral tayo. Sa makatwid, yung pagsunod sa Matandang Tipan, yung pananampalataya pa rin sa utos na binago na ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya rin ang nagbigay ng mga kautosang iyon, may karapatan siya na lalong papagtibayin. At ito na ang dapat sundin, ang tinatawag na bagong tipan. Sapagkat ito na nga po ang bagong tipan, binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Yung 2 tapyas na bato, yung Matandang Tipan, binayaran po yun ng mga dugo ng mga baka, ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga kalapate. Basahin ninyo ang Matandang Tipan. Ngunit, nang magkatawan tao ang Diyos, 1:1 hanggang 5 ng Juan, malimit ninyong mapakinggan sa amin, at sa 14, pasimulay berbo, ang berbo'y Diyos, ang lahat ng bagay ginawa niya, at anuman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos? Nagkatawan tao ang berbo. Sino nga ang nagkatawan tao na berbo? Yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Ito ang aming ibinabalita sa inyo. Basahin ninyo mga kapatid, ito ang Panginoong Jesucristo. At nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, ang tinatawag na bagong tipan sa kanyang dugo, binayaran ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng Mga Gawa 20:28. He purchased with His own blood. Yung kanyang mga tao, nung araw, yung mga tao ng Diyos, mga Israelita sa laman, nililinis, pinatatawad, binabayaran, nililinis ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Pero nang dumating na ang Panginoon Diyos, tayo po sa huling araw sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nang binyagan tayo, bautismohan tayo, ilubog tayo sa ilalim ng tubig, nang pakinggan natin, nang tanggapin natin, nang sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo. Siya rin ang Ama, San Juan 14:1, at siya rin ang Espiritu na nagkatawan tao. Ang Diyos walang laman, walang buto. Aklat ng mga ni Apostol Juan, Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu, at walang tao kailanman na nakakita sa Diyos na Espiritu, San Juan 1:18. Ngunit, nagkatawan tao at nagpakilala sa atin. Bakit nagkatawan tao? Hindi po siya tao, nagkatawan tao lamang. Bakit? Upang magkaroon nga ng laman, upang magkaroon nga ng dugo na ipanglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ayon kay Apostol Juan, unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 9, nakikilala natin siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Ang isinugo ng Diyos na walang iba kung hindi ang anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesucristo.
Sino siya? Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Bakit po baga? Ikalawang tanong natin. Bakit po baga nang dumating na ang Kristo, ang pagsunod sa mga salit-saling sabi o ng mga magulang ng mga Israelita o ng mga Hudyo, maging yung tinatawag na mga nakasulat sa aklat ng mga naghali-haliling mga propeta, ito po nagiging pagsuway na sapagkat ito'y salit-saling sabi na lamang. Atin pong basahin ang Tito Kapitulo 1, versikulo 13. Bakit nga po isang pagsuway na ang pagsunod sa salit-saling sabi ng mga tao? At alam natin, pag sinasabing salit-saling sabi o wika nga, ito'y nagiging hearsay sa English. At kapag hearsay, salit-saling sabi, sinabi ng tatay ko, ipinamana sa akin ng mga magulang ko, sinabi naman ng lolo't lola ko sa mga magulang namin, sinabi naman ng lelong-lelang, ingkung-ingkungan, kalelong-lelongan, salit-saling sabi, ito'y nagiging superstisyon, hearsay. Bakit nga ito ayaw nang tanggapin ng Diyos? 1:13. Ang patotoong ito ay tunay, ang wika ni Apostol Pablo, isinulat kay Tito. Ang patotoong ito ay totoong tunay. Dahil dito, ayon kay Pablo, sawayin mo. Si Tito, isang batang-batang iglesia ng Diyos ng kanyang panahon, na tinuturuan ni Apostol Pablo na maging tagapangasiwa sa dako na yaon na kanyang kinaroroonan sa bayan ng mga Griego. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang makapagpagaling sa pananampalataya. Kasi po, ng panahon na yon, marami pa pong walang lubusang pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita ng mata. Marami pa rin sa mga Grego, sumasamba pa rin kila Venus, kila Jupiter, at nakikinig pa rin sa mga superstisyon. Kaya nga, ang patotoong ito ay totoong tunay. Tito, sawayin mo silang may kabagsikan upang magpakagaling sa pananampalataya. Bakit? 1:14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ayan po. Bukod na nga po doon sa matandang tipan na yun binago na, ginawa ng 2 kautusan na lang. Ito pong mga pagano, mga hentel, nananatili pa rin sa kanila, hindi lamang mga kapatid yung iba't ibang pananampalataya pa rin, kundi sila'y naglilingkod pa rin sa mga larawan. Basahin ninyo, mag-aral kayo mga kapatid. Kaya nga, ang anumang mga minana sa mga magulang kamukha ngayon sa huling araw na ito, maraming nagpapadala sa amin ng mga katanungan at maraming nagsasaliksik din sa amin ba't kami nangangaral, at pag kami nagsasabing kami ay hindi sumasamba kay Birhen Maria, wala kaming Pedro, wala kaming kalunsad, sasabihin sa amin kapatid na Cirilo, sorry po. Hindi po kami pwedeng makiayon sa inyo dahil kami po yung mga Katoliko, sarado kami, minana namin sa aming mga magulang. Dito po, hindi kami nangangaral ang Biblia mismo, na yung mga salit-saling sabi ninyo, sinsay, kasinungalingan. At kung yan kasinungalingan, mga kapatid, alam na ninyo, masama sa tao ang sumunod sa kasinungalingan, walang katotohanan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, 15:8, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapwat ang kanilang puso malayo sa akin. Bakit? 15:9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ayan po, ang Panginoon Jesucristo mismo nagsasabi, kayong mga Katoliko, kayong mga Sabadista, kayong mga Mormons, kayong
kung ano-anong mga relihiyon na nananatili pa rin sa mga utos, aral ng inyong mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, salita ng Papa sa Roma, salita ni Kalunsad, kasalita ng kung sino-sinong sugong anghel na matagal nang patay, nagtuturo ika ng kanilang pinakaaral, mga utos, aral ng mga tao. Kaya dito naghihinanakit ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Ang mga taong ito, ginagalang ako, tumatawag sa akin, Panginoon, nananalangin sa akin, pero yun namang kanilang sinusunod, edict ng mga Papa sa Roma, sulat ng kanilang sanggunian. Mga sanggunian naman na wala tayong mapapagkatiwalaan pares pala dyan sa mga sanggunian na yan. Walang kabuluhan lahat yan, sapagkat yan, mga utos aral ng mga tao. At na malimit nga, nakikita natin, ginagamit lang nila ang mga salita, kunyari, galing sa Biblia, pero para pagkakitaan tayo. Para kunin lang ang ating mga abuloy. Salapian. At ang wika pa man din ng Panginoong Jesucristo, Mateo 7:21, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin. Mateo 7:21, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin. Ang ibig sabihin, Panginoon, Panginoon, hindi lahat na sumasamba, pumupuri sa akin. Hallelujah, amen, praise the Lord. Papasok sa kaharian ng langit. Sila lamang na sumusunod sa utos ng aking Ama, ang wika ng Panginoong Jesucristo. At sa 5:12, ano po ang iginanti sa atin mismong Panginoong Jesucristo, maging ng kanyang mga kababayan, ng kanyang ipangaral ang paksa po nating ito. Nung pagkakataong iyon, ito'y sinabi ng Panginoon mismo, inuulit lang natin. Ngayon ay 2016 na po, Enero 14, binuksan lang natin sapagkat ito nga ay ibig liwanagin ng Diyos sa maraming mga Katoliko at maraming Protestante, maraming mga iglesia. Nilalahat ko na. Lahat ng mga nagsasabing hallelujah, amen, praise the Lord. Pinupurin ninyo, sinasamba ninyo ng inyong bunganga, ng inyong labi. Pero ang tinuturo naman sa inyo ay mga aral na minana ninyo sa inyong mga magulang, mga superstisyon. Ano nga ay iginante ng mga nakikinig nung panahong iyon sa ating Panginoong Jesucristo nang isiwalat niya ang katotohanan ito? Mateo 15:12, nang nagsilapit ang mga alagad, ang 12, lumapit kay Jesus, at sa kanya'y sinabi, nalalaman mo bagang nagdaramdam ang mga Pariseo? Yung mga Pariseo, pagkarinig nila ng pananalitang ito, nang mapakinggan nila yung sinabi ng Panginoong Hesus, ang bayang ito, pinupuri ako, sinasamba ako ng kanilang mga labi, pero wala ako sa kanilang mga puso. Nagalit pala, nagdamdam pala ang mga Pariseo. At alam naman natin ang kasaysayan ng mga Pariseo. Mateo 23:23, uulitin ko na naman. Sa aba ninyong mga Pariseo, mga panatiko kayo. Nangingilin kayo ng araw ng Sabat, nagbibigay kayo ng ikapo. Pinagaganda ninyo ang inyong mga katedral, ang mga kapilya, ang lalaki. Tulad kayo. Saan? Sa mga libingan, mga nicho na pinaputi, pero ang loob ninyo puno ng mga nabubulok na mga butot kalansay ng mga tao. Hindi ninyo ginagawa ang lalong mahalaga. Alin? Ang pananampalataya, ang hustisya at ang pag-ibig. Ayan. Dapat sana gawin muna ninyo ang pinakamahalaga. Wala naman kayong pananampalataya na si Kristo siya nga ang Diyos na nagkatawan tao eh. Wala naman kayong hustisya. Pati ang mga walang malay na mga tunay na mga Kristiyano, itinitiwalag ninyo. Ipinapapatay ninyo. Ipinakukulong ninyo. Katulad ni Apostol Pablo, Pariseo yan. Pinagpapapatay ko ang mga iglesia ng Diyos. Masyado kayong mga panatiko sa mga salit-saling sabi ng inyong mga magulang. Wala kayong pag-ibig.
Dapat sana ginawa muna ninyo ang tatlong bagay na ito at huwag din naman ninyong kalimutan na di gagawin ang iba. Mga iginagalang na mga tagapakinig. Dahil dito nga ay marami sa kanyang mga tagapakinig. Kung bubuksan ninyo ang Juan 6:66, kabilang dito ang 70 alagad. San Juan 6:66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ito po yung 70 alagad. Sa mga hindi nakakaalam, bukod sa 12, meron pang 70 disciples na nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Nang mapakinggan ito ng 70 alagad, nangasaktan sila at nangagsabing, matigas ang pananalitang ito. Paano natin kakainin itong Kristong ito? Ang nakita nila, yung pagkatao ni Kristo. Paano natin kakainin ang kanyang laman at ang kanyang buto? Ang kanyang dugo? Hindi nila naunawaan. Iyon ay espiritual na pananalita. At sinabi nga ni Jesus, maging sa 12 kina Pedro, ibig baga ninyo magsialis din naman? At doon nga sumagot si Apostol Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay. Wala na po tayong ibang patutunguhan pa. Wala na po tayong dapat na iba pang samahan na leader, obispo. Ang obispo natin, ang Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo yan. Unang Pedro 2:25, nung araw tayo ay nailigaw. Iniligaw tayo ng Katolisismo, iniligaw tayo ng Iglesia ni Manalo, iniligaw tayo ng mga dating daan. Tagal nang tapos hanggang ngayon pinagpipilitan pa nilang sumama kayo sa dati, meron na ngang bago at buhay na daan. Sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, iniligaw tayo ng mga protestante. Ngunit ngayon, unang Pedro 2:25, nangagbalik tayo sa pastor, sa obispo ng ating mga kaluluwa. Amen. At kailanman hindi namatay ang Panginoong Jesucristo. Mateo 28:20, naririto, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Kaya nga, mga kapatid at mga magulang, ang ating Panginoong Jesucristo pinagtampuhan, kinatisuran, maging ng marami sa kanyang mga alagad. Ngunit, ano ang isinagot ng Panginoong Jesucristo nang sabihin sa kanya ng mga apostol? Nalalaman mo ba ang mga Pariseo ay nangagdamdam nang ituro mo ang paksa na ito? 15:13, San Juan. Dadapwat sumagot si Jesus at sinabi, ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Yung palang mga naglalaya na yon sa iglesia ng Diyos. Maging dito po sa huling araw, naranasan po namin yun marami po kaming nakasama na rito, nagpabautismo, naliwanagan. Pagkatapos po, lumawig ang mga panahon, naglalayasan, umaalis. Hindi naman namin sila itinitiwalag, walang tiwalagan dito Hindi naman kami ang tumawag sa kanila. Yung tumawag sa kanila, tulad ng sinasabi ng Panginoon, sino man hindi makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sino man hindi makakalapit sa akin kung hindi sa pamamagitan ng Ama, vice versa, ako at ang Ama ay isa, ang Panginoon din ang magpapatalsik sa inyo. Siguro masasama ang puso ninyo. Siguro meron kayong mga ginagawang lihim na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Siguro wala kayong mga pananampalataya. Hindi kayo itinanim ng Ama na nasa langit. Bubunutin kayo. At ang wika pa man din, 15:14, pabayaan ninyo silang magsilayas. Sila ang mga bulag na taga-akay. Ayan po, yung mga Pariseo, yun ay mga makangaral din yung mga Pariseo na yun na tinutukoy dito, sila ang nagsisipagturo sa maraming mga tao rin tungkol sa kaharian ng Diyos at buhay na walang hanggan. Pero mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa bangin.
Mga katuwid, napakagandang aral. May mga bulaang mga mangangaral na tulad sa hinuhulaan ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:5, sa huling araw, magsipag-ingat kayo. Marami ang mga bulaang propeta magsisiparito sa inyo, magsasabing, ako ang Kristo, kami ang Kristo, naririto ang Kristo, sugong anghel kami. Magsipag-ingat kayo, ililigaw nila ang marami. Bakit po ba naman? Iginagalang nila ang Diyos ng kanilang mga labi, ngunit wala naman pala sa kanilang puso ang Panginoong Jesucristo. San Juan 12:37, ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong karaming mga tanda. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. Maraming ginawang mga tanda ang Panginoon. Nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng lumpo, nagpabango ng patay. Ngunit bagaman marami siyang ginawa sa kanilang harapan ng mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa Kanya. Ano ba dapat sampalatayanan sa Kanya? Magsisampalataya kayo sa Ama. 14:1 ng San Juan. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay isa. Ayaw nilang tanggapin na siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos, siya rin ang nagbigay ng 2 tapyas na bato kay Moses. 12:38, at upang maganap ang salita ng propeta Isaias, na kanyang sinasabi, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito'y hindi sila makapaniwala. At muling sinabi sa kanila ni Isaias, 12:40, binulag niya, ang Diyos din ang bumulag, ang Panginoong Jesucristo rin. Binulag niya. Kaya dito sa Los Angeles, yung marami naming nakasama, meron pa kaming 3 ministro nung mga 1990. Kapatid na Cirilo, gusto naming maging mga ministro. Ang isa dyan negro, Amerikano. Mga kapatid, negro. Ang 2, Pilipino. Ginawa nating mga ministro, pati yung mga asawa nila. Sa kalinisan ng ating kalooban, para ipakilala sa kanila ang Iglesia ng Diyos, hindi kwartahan. Yung mga asawa nilang babae, ginawa nating sekretarya. Yung isa'y ginawa nating auditor. Yung isa'y ginawa nating tesorero. Ingat yaman ang Iglesia ng Diyos sa Los Angeles. Ipinagpagawa pa natin ng mga tseke para kung ano man ang pangangailangan sana ng Iglesia ay kanilang matustusan at silang bahala sa pananalapi. Anong ginawa ng 3 mga ministrong ito? Ng mga tuto. Sinipa si kapatid na Cirilo. Isipin ninyo yan, sumama doon sa isang obispo na drug addict na, drug pusher pa, masamang tao. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Binulag niya ang kanilang mga puso, ang kanilang mga mata. Ewan ko kung buhay pa yung mga nakasama nating iyan. Nabalitaan na lamang natin yung sinamahan nilang obispo sa Pilipinas, Abril 1992, naibalita sa buong mundo. Pinatay yung bata, pinagsasaksak, inilagay sa kahadiyero, nilagyan ng simento. Ang laki ng balita sa mga pahayagan. Obispo ng Iglesia daw ng Diyos na kabanal-banalan, the most Holy Reverend Gamaliel Payawan. Pinatay yung kanyang anak. Yan ang ibinunga sa kanila. Ipinagtanggol tayo tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, akin ang paghihigante. Sa akin, hindi sila nagkasala. Wala silang kasalanan sa akin. May kasalanan sila. Kanino? Sa Panginoon Diyos na obispo, pastor ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya pinupuri nila ang Diyos. Hallelujah, amen. Pinagsesermon pa natin yan. Isinusugo natin. Ipinangangaral ang katotohanan. Pero yung pala masama ang laman ng kanilang mga puso. Yung mayroong mahigit na $9,000 na naipon ng inyong hamak na lingkod, hindi pa natin sila mga kasama, ninakaw nila. At ang balita ay pinaghati-hatian nila. Kaya ito nga po ang dahilan kung bakit ibinangon ito sa atin ng Diyos. At ang paglilingkod po sa Diyos hindi pakitan tao. Ang paglilingkod po sa Diyos hindi parangalan. Ang paglilingkod po sa Diyos hindi pagandahan ng katedral. Ang paglilingkod po sa Diyos hindi paramihan ng miyembro.
Mga tagapakinig, alalahanin ninyo ang unang delubyo universal, wawalo lang ang iniligtas. Si Noah, asawa, 3 anak, si Sem, si Ham at si Japet, at ang 3 mga manugang. At sa 12:43, sapagkat inibig nila ng higit ang kalwalhatian sa mga tao kaysa kalwalhatian sa Diyos. Ito na nga lang nakasama nating tinuruan ng Diyos na maging pastor natin dito, negro May nagsasalita katakot-takot ang nakaikot na ginto sa leeg at saka sa kanyang mga daliri. Wala po akong sinasabing anuman, ibinigay ko sa Diyos ang mga yan. Ayon, ninakaw nga nila yung ating abulo yan na mahigit na ring kung ilang libong dolyar yon. Matagal kong pinag-ipunan kahit nag-iisa ako dito sa Amerika, wala pa sila, nag-iipon na tayo para nga maipaghanda sa pangangailangan, sa malawakang pangangaral, tinangay po nila. Ang balita, pinaghati-hatian nila. Huwag sana silang magkaroon ng sumpa ng Diyos. Patawarin nawa sila ng Panginoon. Paano? Ang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos, nakatanggap-tanggap sa Kanya at hindi ayon sa mga paglilingkod na ang tinuturo at tinatanggap ay mga utos at aral ng mga tao. Ayon po sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang mga banal na kasulatan. Sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po, kasi po nakikita natin ngayon, una na nga yung simbahang Katoliko, minana po namin sa aming mga magulang ang aming pananampalataya. Meron po kaming Birhen Maria, meron kaming Santo Niño, meron kaming Papa sa Roma, Kalunsad. Marami po kaming Diyos. Ayan. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba ibig sabihin ng Espiritu? Walang laman at walang buto. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Pero ano ang ibig ng Diyos? 4:23. Dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay. Ayan, yung mga tunay na itinanim ng Diyos ng mga tao. Tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Ito ang hinahanap ng Ama. At gayon na magiging gayon. Sasamba ang mga tunay na hinahanap ng Ama, mga tunay na itinanim na Ama ng Ama. Yun ang hinahanap ng Diyos, sasamba sa Espiritu at sa katotohanan, magiging mananamba sa Kanya. Ano ba ang tinatawag na Espiritu? Sa 63 ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman wala kayong pakikinabangan. Ano ba yung Espiritu? Walang laman at walang buto. Paano mapaglilingkuran natin ang Espiritu na walang laman at walang buto? Ang mga salita na sa inyo yaking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Panginoon, Diyos. Kaya nga anong iniuutos para mapaglingkuran natin ang Diyos na Espiritu na walang laman at walang buto? Romanos 10:17. Ngayon nga ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinggan natin. Alin ang pakikinggan? At ang pakikinggan ay ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang nagagawa ng salita? Na siya rin pala ang Diyos. 17:17 ng San Juan. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sino naman ang katotohanan? Sapagkat kailangan ang tunay na mananamba na hindi nakikinig sa utos, aral ng mga tao, salit-saling sabi ng mga magulang, mga kapatid, maglilingkod sa Espiritu, walang laman, walang buto, salita ng Diyos at sa katotohanan. 14:6 ng San Juan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino may hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko? Amen! Ngayon, itinuro sa atin ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Huwebes po ng gabing ito. Paano ngayon, mga kapatid, ating lubos na mapaglilingkuran ng ating Panginoong Hesukristo?
na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Unang 1:5-7. There are three that bear records in heaven: the Father, ang Ama, the Son, the Word, si Kristo Jesus, and the Holy Spirit, ang kanyang ebanghelyo. These three are one. Paanong matuwid na paglilingkod sa Kanya? Romanos 11:36. Sapagkat Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakayi kailanman. Amen. Yan. Pupurihin natin ang Diyos. Pupurihin natin ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa paanong paraan? Ibibigay natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian, magpakai kailanman. Hindi po natin pwedeng tadyakan, sipain ang Panginoong Hesukristo bilang ulo ng katawan o ng iglesia, Colosos 1:18. Hindi natin pwedeng tanggalin sa pagiging obispo ang Diyos na kailanman hindi namatay. Nakatulad ng ginawa ninyong simbahang Katoliko, Vicarius Filii Dei. Tapos pinapupurihan ninyo yung mga papa. Gayon din kayo mga iglesia ni Manalo. Si Manalo Anghel, si Kristo taon-tao. O pagkatapos ipinamamana ninyo ang pagka-obispo sa anak, sa apo, pagkatapos ano nangyari sa inyo? Ayan, na-hostage kayo. Kaya magulo sa inyo sapagkat hindi ninyo pinapupurihan ang dapat papurihan na walang iba kung hindi yung Diyos, yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo. Ayon kay Apostol o kay Propeta David, huling-huling mga talata, bakit? Bakit sa kanya dapat lamang ibigay ang lahat ng kalwalhatian? Unang Kronika 29:10 hanggang 12. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, Diyos ng Israel na aking Ama magpakailanman. O Panginoon, sa iyo, Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, ang pagtatagumpay, ang karangalan, sapagkat lahat na nasa langit, nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian. O Panginoon, ikaw ang nataas na Pangulo. Ito po, ikaw ang nataas na Pangulo sa lahat. Wala nang hihigit pa sa iyo. Kayo namang mga iglesia ng tao. Meron pa kayo diksyonaryo ng Biblia. Marunong pa kayo sa Diyos. Ninanakawan ninyo ng kapurihan at kalwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya ang sanglibutan, napakagulo. Huling talata, 29:12. Sa iyong mga kayamanan, gayon din ang karangalan nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagpupuno sa lahat. Oy, bakit kayo mga sanggulian kayo? Kayo nagpupuno sa mga tupa ng Diyos. Itinitiwalag ninyo, ipinakukulong ninyo, ipinakakalaboso ninyo. Ang Diyos ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. Nasa iyong kamay ang pagpapadakila at ang pagpapalakas sa lahat. Amen. Ito po ang itinuro sa atin. Napakaganda po ng ating paksa. Ang bayang ito, ang ibig tukuyin ang mga tao sa lupa, lahat ng iglesia ng mga tao. Ginagalang ako ng kanilang labi. Pinupuri, hallelujah, praise the Lord. Pero mga puso ninyo malayo sa akin. Wala naman pala sa puso ninyo ang Diyos. Bakit? Mga aral ninyo, utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. At kung sinsay sa katotohanan, katulad ng maraming relihiyon, ipinagbabawal pa ang pagkain ng karne. Ipinagbabawal pa ang pag-aasawa ng mga mangangaral. Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Huwag kayong magagalit. Sa huling araw, ang wika ni Apostol Pablo kay Timoteo, maraming magsisitalikod sa pananampalataya, maraming makikinig sa mga utos at aral ng mga tao. Tito 1:14, mga sinsay sa katotohanan, maraming mga kikinig sa mga utos aral ng mga demonyo. Ayan po. Ito nawa, tanggapin natin mula sa Panginoong Hesukristo sa Huwebes ng gabing ito. Manumbalik tayo sa Panginoon sa katotohanan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig,
walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubaya ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob. Ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Salamat po sa inyo hanggang sa darating na linggo. Kung tayo po ay binubuhay pa,